Kasi dalawang committee sa Senado yan at saka sa lower house. Yung Committee on Appropriations sa lower house at saka yung sa Finance sa Senado. Hindi mangyayari yan na hindi nalalaman ng mga chairman ng mga committee kung paano malikot ang galaw ng pera. Si Saldi talagang matapang gumalaw at gano'n rin na dapat maukil-kil yan para malaman talaga paano na napapalabas yung mga pera. Katulad yung nangyayari ngayon doon kay sa Bulacan, pinuntahan ng Sandigan, talagang wala namang natapos pero nagbayad na kagad. Para lang parang komedya o drama o serya na pinapanood ng mga tao. Dapat konting galit naman, katulad itong family. Ang tagal-tagal na niya, 2020 pa yan. Alright? 2026 na. At makikita mo, pag pinag-alaala mo, alam mo naman talaga, hindi ka na kailangan manghula Dahil ano ba sa investigasyon namin, hindi mangyayari yan kung hindi kay President Duterte. Dahil siya naglipat ng pera, siya nagutos ilipat yung pera, siya naglagay ng mga tao doon sa isang procurement ng DBM na di alam ng tao. Mga tao niya, yung mga tiga Davao lahat, kasama sila Bongo, sila Lao, at lahat yan. Ano nangyari? Nabigay sa isang family na ang pera, 625,000, pero so far, ang naungkat na namin umaabot ng halos ng 12 bilyon. Alright? Wow. Na nakuha, ang nahigop, no? 47 billion yan Hindi na nasarahan yan. Kaya galit na galit ang tao dahil habang nagkakasakit ka, sipin mo na nakahila tayong tao, may sakit, dinudukutan ng tao. Dinudukutan ng pera, hindi sa paggamot, hindi binibili ng gamot. Di ba? Itong bagong pahayag ni Madriaga na di umano ay ginamit ang mga pondo na galing sa Farmally, kung ano man yun na erase nun, to bankroll the would-be presidential campaign of VP Sara. Itong information na ito, hindi lumabas ito dun sa Farmally hearings. Investigation nila. Oo. Hindi kailangan because ang focus namin, pag nalagaan ko ng eleksyon yun, sabihin nila, namumuliti ka na naman. Mabuti nang galing sa kanila. Pero pag-alalan natin, matatalino naman ang mga Pilipino, tayong lahat, may talinong binigay ng Panginoon. Kailan nangyari ito? 2020. Kailan ang eleksyon? 2022. Nagkaroon ng pagkakataon, pandemic. Ang kasosyo, ang pinakamalapit kay Duterte, si Michael Yang na nagyayabang na kaya niyang mag-supply dahil Chinese siya Madali mag-supply. Wala siyang letter of credit, walang kapital, 625,000, wala siyang legal, technical, financial capability, at siyang tinuro ni Duterte na pagador, siyang tinuro ng mga tao sa Farmally na siya nagpapahiram ng pera. Kaya makita mo, bakit siya magpapahiram? Bangko ba siya? Bilyon-bilyon niya. At anong ginawa all the time ng tinatawag natin ombudsman? Iniimbestiga na in public yan. Anong ginawa nitong Money Laundering Council? Dapat nakikita nila naglalabas ng pera. Akalain mo 625,000, binabayaran mo sa isang bulto 3 billion, 2 billion. Hindi ba dapat chicken yan? Wala Talagang failure of government because it's deliberate. Talagang in aid of election. Mag-eleksyon, kailangan ng pondo. Yan ang ginagawa ng karamihan ng politiko, hindi naman lahat, na maghahanda ng pera para may panggasto sa eleksyon. Yun ang nangyayari. Ang problema nila, pambili ng tao ang hinahanap nila, hindi yung pantulong sa tao. Kaya nangyayari, talagang ninakawan tayo ng katakot-takot. Hanggang ngayon, wala pang nakukulong. Nakalagay na, apil lang apil. Natalo na naman si yung pangalawa ni Lau, si Leong, si Warren Leong. No? Okay. May mga litrato kami ni Lin Wishong kasama si Siang, kasama yung mga congressman doon sa beach. No? May mga litrato tayo niya na nagpakita doon kay Presidente Duterte doon sa Davao. Kasama din yan. Nung inumpisahan na namin ito, nagtago na siya. Bakit siya magtatago? Sabagat nakuha ko yung dokumento na ina-appoint siya kasama si Mohit Dargani na sila ang pwedeng maglabas ng pera. Yung binabayad sa kanila through the land bank ay pwede lang ilabas, pwede lang kung hindi na hinanap ng gobyerno saan napunta yung pera. Hindi ba ang binayad na cheque sa kanya, nakita nyo, 175 billion? Saan galing? Land Bank of the Philippines. Ang Land Bank, bangko ng gobyerno yan. Ang dali-dali ungkatin yan. Ngayon lang
kung ako yung nasa Senado, tatanungin ko, pakita nyo nga lahat yung transaksyon na pumasok na pera at lumabas na pera yan sa Parmali at malalaman nyo na ang kakaroon na kayo ng paper trail. Pero in this case ho, dito sa Parmali, meron ho bang nakikita kayo talagang bahid din or ibig sabihin katotohanan doon sa sinasabi niya na talagang 175 million was received itong si Lin Wei-xiong para to fund itong supposedly Inday Sara for President Movement? Madali naman malaman may cheque, di ba? May paper trail. Oo. Ako naniniwala na hindi lang magsasabi yan si Madriaga na hindi niya napapatunayan, no? At siyempre, aalma lahat yung mga sinabi niya. Bilo, ang dilinaw, dinala doon sa parking lot sa Ombudsman. Alright? Dinala doon sa isang nightclub ba yun, sa Laguna. Sa isang politiko, may pinagbigyan. May specificity, yung mga binubunyag niya, pwedeng tukuyin, di ba? Pwedeng imbestigahin yung nightclub sa Laguna. Sino yung congressman? Sino yung politiko na binigyan, di ba? Meron naman record yung mga gwardiya sa Ombudsman kung sino pumasok on that day, sino pumarada. Hindi ka naman makakapasok sa Ombudsman na hindi kukunin yung plate number mo eh. Bakit kailangan hintayin pa natin yung mga bagay na ganyan? At ang politiko sumusumpa na pagsisilbihan na lang matuwid ang ating mamamayan. Bakit pa kailangan hintayin? Ba't kailangan udyukapan? What is it that our people wish? Mahuli yung gumawa sa Parmali. Tinatawanan tayo eh. Sinabihan ko si Ombudsman noon, oy, si Lin Wei-xiong nasa Dubai na. Bakit hindi nyo makover ang extradition treaty kay Lin Wei-xiong, no? Tapos umalis ito si Michael Yang. Hindi ba dapat nakabantay yung immigration? Kahit na wala kang order sandali lang, hindi mo na kita papalabasin, tatawagan ko na yung Ombudsman, tatawagan ko na yung Senado, baka may sabit ka, mahuhuli yan. Pero walang malasakit, walang kusa. Walang kusang loob. Kaya ang tao, biktima palagi. Ano ang gagawin natin? Wala tayong magawa. Yung gobyerno natin, hindi pinapatulan Kaya ang dami-dami may kaso sa ating bayan. Kaibigan ko rin naman si Bato, pero sorry na lang. Bakit hindi mahuli si Bato? Bakit hindi mahuli si Bactan? Alright? Bactan, di ba? Atong ang. May mga kaso yan. Bakit nakakalabas? Lahat ilulusot kung gusto talaga. Maraming paraan sila. Ihambing ko na doon sa Parmali. Lahat. Unang-una, kukunti lang nag-a-attend. Bakit? Kasi bago gumalaw ang judge, bago gumalaw ang senador o congressman, tinitignan nila yung likod nila, baka nakatingin si Presidente. Ano ba ang gusto ni Presidente Duterte dito sa mangyari? Lahat ng hindi pumirma noon, mga kaibigan ko, sabi, Presidente Nadik tatakbo tayo Baka ihulog kami sa Mindanao. Utos ng Presidente. Kaya palagi natatakot yung mga senador. Kaya dapat, ilabas ka natin kung sino yung ayaw pumirma. At magpaliwanag kung bakit ayaw pumirma. At bigyan nila ng rason, ba't ayaw nila pumirma. At least, si Senator Recto, sabi niya, pipirma ako, pero nakalagay, may comments ako na huwag mo isama si Duterte. Isang kaibigan ko, ilang rason, hindi ko pwedeng pirma niya, matatalo ako pag pumirma ako dyan. Walang kinalaman yung panalo o talo. Hustisya, katarungan ang prinsipyo, di ba? Palagi pa tayo sumusumpa. Kung ang interest lang natin ang atupagin natin at hindi interest ng tao. Pagkaki mo ang dami na matay. Papabayaan natin, nakahawan tayo. Nakahawan tayo harapan-harapan at dinidepensa ng Pangulong Duterte yung mga tao niya. Hindi ko maintindihan yun. Sa akin, hindi ko kailangan yung report Alam mo kung bakit? Matibay yung report ko Pwede lang gamitin because lahat ng nag-testify dyan under oath.